Prolog. Lola! May bisita po kayo! Patiling sabi ng batang babae na bumugad kay Melchor sa gate ng bahay ng matalik niyang kaibigan mula pa noong bata pa siya na si Christina. Ngitian niya ang cute na batang babae. Baby pa lamang ito ay aliw na siya rito. Kamukhang kamukha kasi ito ni Christina noong mga bata pa sila. Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang ina ng batang babae at binati siya kasabay ng pagbubukas ng gate. Nasa garden po si Mama, sabi nito at minuestra siya sumunod dito. Saglit niyang inayos ang polo na suot niya at sinigurong maayos pa rin ang bungkus ng bulaklak na binili niya para kay Christina bago sumunod sa babae. Sa hardin ay agad nga niyang nakitang pinunta niya doon. Nakaupo ito sa isang couch, niyari sa yantok at masayang nakatingin sa anak nitong lalaki. Nakasalukuyang nagbabarbecue. Napangiti siya. Sinong nagbigay dito ng upuan na yon? Siya mismong nagdisenyo at personal na gumawa nun habang ito yung nasa isip niya. Tumakbo palapit dito ang batang babae, tinuro siya. Lumingon sa kanya si Christina at nang makita siya'y malawak na ngumiti. Gumanti siya ng ngiti. Despite her whitening hair, wrinkled skin and thin figure, her smile still possesses that magical charm that it has when they were still young. Sa kabila ng katotohanan pareho na silang nasa 60 edad, para sa kanya ito pa rin ang pinakamagandang babaeng nasilayan niya sa buong buhay niya. Mel, dumating ka! Masayang tawag nito sa kanya. Sa kabila ng bahagyang lamya sa tinig nito, bigla tuloy siyang nabahala ngunit hindi niya pinahalata. Kailan lamang ay nagkaroon to ng mild stroke at hindi pa nagtatagal mula nang lumabas ng ospital. Mukhang hindi pa tutuluyang nakaka-recover. Lumakad siya palapit dito at inabot ditong bulaklak na bitbit niya. Happy birthday, Tin! Masuyo niyang bate rito. Oh, you really never forget about it, Mel. Maraming salamat. Nakangiting tinanggap nito ang bulaklak at bahagya pa yung sinamyo. Tumabi siya dito at nakatingin din sa pamilya nitong kasalukuyang nasa harap ng barbecue grill. Ang nag-iisa nitong apong babae ay kinukulit ang mga magulang nito. Halatang isang masayang pamilyang mga to. Hindi katulad ng 5 anak niya na pawang mga lalaki at may pamilya na. Hindi niya rin alam kung kailan nangyari ngunit nagising na lamang siyang isang umaga na hindi na magkakasundo ang mga to. Napabuntong hininga siya. Parang kailan lamang tayo pang mga batang yan na tumatakbo sa kung saan. Ngayon ay may mga apo na tayo. He nostalgically sad. Malamyang tumawa to. Oo nga natatandaan mo nung nagpakasal ako bago ikaw? We promised that we will become a family by pairing our soon-to-be son and daughter. But it turns out na puro lalaking magiging anak natin. Alaala nito. Tiningnan niya ito't masuyong initian. Too bad, right? When all we want is to become a real family. I have always wanted to be your family. Mahinang sabi niya dahil tila may bumiki sa lalamunan niya. Mula pa nung mga bata pa sila, wala siyang ibang hiniling ko hindi ang maging tunay na pamilya ni Christina. To be with her for always, till eternity. Ngunit nagpakasal ito sa anak na kaibigan ng ama nito na hindi na siya nakaangal pa. Besides, Christina has always treated him as her best friend. Only her best friend. Sa huli naisip niya na sapat na yun sa kanya. Makalipas ang 1 taon ay nagpakasal siya sa isang babaeng napili naman ng mga magulang niya para sa kanya. Hindi na siya nagreklamo dahil pag-aari naman ng ibang babaeng tunay niyang minamahal. Lumambot ang pagkakatingin nito sa kanya. Pamilya naman talaga tayo, Mel. But if you want to solidify this bond, ayan pa naman ang mga apo natin. Tignan mo si Letty, napakagandang bata, hindi ba? At napakabait at malaalahanin pa. Buong pagmamahal na sabi nito, napangiti siya at sinulyapan ang apo nito. Yes, she is. She look exactly like you. Muli mahina itong tumawa. Kaya mangako ka sa akin, Mel, that you will choose your best grandson to be with her when the time comes. I may not be there when it happens but I will be really happy kapag nangyari yun. Napatitig siya sa mukha nito. Christina, maaari bang huwag ka magsalita ng ganyan? Tinatakot mo ko. Seryosong saway niya dito, ngumiti at ginagap ang mga kamay niya. Her hands were cold, bony and wrinkled. Yet her grasp made his heart jump as it always did whenever she touched his hands. Nararamdaman ko na, Mel. I will not be there when she grows up. Tanggap ko na yon. Magpoprotesta sana siya ng higpitan nitong pagkakahawak sa kamay niya. It's okay. I'm okay with it, Mel. Masaya ako na sa naging buhay ko. I am fine if I die now.
Pero hindi ako magiging maayos, hindi ako magiging maayos, mariing sabi niya. Tinitigan siya nito. Salamat Mel, salamat at palagi kang nandyan mula pa noong mga bata pa tayo. Kung hindi ikaw naging kababat at matalik kong kaibigan, ay malamang hindi naging kasing kulay ng buhay ko na kasama ka magiging buhay ko kung wala ka. Thank you for loving me after all these years. Kumabog ang dibdib niya sa sinabi nito sa malambot at malungkot na ekspresyon sa mukha nito. Bigla'y pakaramdam niya ay nais niyang maiyak. Nais niyang pumalahaw kahit papagtinginan siya ng buong mundo. You knew? Mahinang tanong niya, malungkot tong umiti. Hindi ka magaling magtago ng nararamdaman mo. Isa pa'y masyado kitang kilala upang hindi yan mapansin. And I do too, Mel. You know I do. Maybe not on the level of your love for me but I do love you, Christina. Tawag niya dito at napabuntong hininga. Alam naman niya yon, matagal na niyang alam na hindi siya nito mahal bilang isang lalaki kung hindi bilang isang kaibigan. So Mel, take care of my family for me, okay? Lalo ng apo ko. Ikaw nang bahala sa kanya. Ipangako mo. Anitong halos pakiusap, humugot siya ng hininga upang pawiin ang lungkot na bigla niyang naramdaman. I promise. Chapter 1. Muntik nang mahirinan si Letty nang biglang ipukpok na kaibigan at katrabaho niyang si Aya ang mga kamay sa lamesa habang nagsasalita. Lunch break nila, kaya nasa cafeteria sila at nagkaroon sila ng pagkakataon na magkwentuhan. Nagtatrabaho sila bilang mga office staff ng General Affairs Department ng Valencia Furnitures, isa sa pinakamalaking kumpanya nag-i-import at nag-i-export ng mga furnitures sa bansa. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sobra! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya, pagkatapos kung hindi pakinggan ng pamilya ko na sabihin nila sa akin na ayaw nila sa kanya, iiwan niya na lang din ako at ipagpapalit sa matron ng malapon shop dahil sa dami ng alahas sa katawan. Kapag nakita ko siya, makakatikim siya ng mag-asawang sampal mula sa akin. Galit na kwento nito. Tahimik lamang na sumisimsim ng Diyos si Letty habang nakikinig sa kaibigan at katrabaho. Ang lalaking tinutukoy nito ay ang nobyo nitong mahigit 1 taon na nitong karelasyon. Kailan lamang ay palagi nitong binibida ang lalaking yun. Aspiring actor daw iyon at madalas nagbibida sa mga independent film. Ang sabi pa nito sa kanila noon ay mahal na mahal daw ito ng boyfriend nito. At loyal na loyal dito kaya kahit maraming naghahabol na babae at bading sabi natin hindi ito nag-aalala. Ang kaso, nabingwit naman na matronang ubod daw ng yaman. Kaya ngayon ay nagpuputok ang butsi na kaibigan niya. Hay naku, hayaan mo na yon. Maraming lalaki dyan. Kung gusto mo pwede kitang ihanap ng ka-blind date para mapalitan mo siya. Sabi naman dito ni Jenna sa pagitan ng pagsubo nito sa kinakaing kanin at kalderetang baon nito. Kaibigan din nila si Jenna at ka-department. Marahas na bumuntong hininga si Aya. Sige nga, ayoko naman tumagal na single. Baka isipin ng lalaking yun at ng matronang yun na hindi ako makaget over. Madali siyang palitan, no? Teka, kamusta naman pala yung date mo kahapon? Hindi ba may ka-blind date ka? Tanong nito kay Jenna. Mukhang nabawasan ng iritasyon nito matapos maglabas ng inis. Si Jenna naman na nagtirik ng mga mata. Ay nako, Phil. He was so boring and irritating. Walang ginawa ko hindi ang buhati ng sariling bangko. Hindi niya nga ako binigyan ng chance na magsalita. Para ako nanonood ng isang taong nagmo-monologue sa totoo lang. I left him in the middle of his monologue about how great he is in the business. Sabay pang pumalata ka mga to sa sinasabi niyo ni Jenna. Napailing si Letty sa usapan ng mga to. Palaging sumasakit ang ulo niyo sa mga lalaking yan pero hindi naman kayo nadadala. Is it that bad not to have boyfriends? Sakit lang naman ng ulo yung mga lalaking yan. Sa wakas komento niya sa usapan ng mga to. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Bali walang sumubo siya tumingin sa mga to. Otomatiko siyang napalunok na makita nakatitig ang mga to sa kanya na parang gusto siyang sakalin. What? Totoo naman ah, sabi pa ni Letty sa mga to. Hindi ko alam kung bakit pinapasakit. Teka nga Leticia, saway sa kanya ni Aya na pinanlakihan pa siya ng mga mata. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganyan ka magsalita. Siguro'y matatanggap ko pang mga sinasabi mong yan kung alam ko may bitter experience ka sa pakikipagrelasyon sa isang lalaki eh. Ang kaso, wala. You never even had a boyfriend for the past 28 years of your life. But you are saying things as if you had numerous failed relationships. Tatanda kang dalaga niyan, Letty, sabi nitong tila matandang naninermo ng bata. Well, she's acting like an old maid already actually.
Naku, Letty, hindi maganda kung ipagpapatuloy mo yan. Alam mo ba, hindi ka makakahanap ng boyfriend kapag ganyan ka. Komento din ni Jenna na kumakating sa kanya para bang isa siyang worst case at wala ng pag-asa pang magbago. I'm not acting like an old maid, okay? Besides, kailangan ba na may experience ang isang tao sa pakipagrelasyon para malaman na sakit lang sila ng ulo? Tignan niyo nga kayo, lalo ka na Aya. Palagi kang pinapangakuan ng ex mo ng kung ano-ano. Pero anong ginawa niya? He betrayed you, katwiran niya. Bumuntong hiningait at sumimsim muna ng juice bago muling bumaling sa kanya. True, but it doesn't mean na magpapakabitter ako sa kanya habang buhay. After all, marami pa naman dyan. Ayoko sumuko na darating ang panahon na makakakita ako ng lalaki hindi ako lolokohin. At least, sinubukan ko kung siya na nga bang lalaking hinahanap ko, hindi ba? Kung hindi mo bra o di hindi, move on na. Sabi nito na para bang hindi ito nagdadaldal kanina lamang. But then again, that's the ever so strong Aya she's talking to anyway. Isa yun sa ikinakabilib niya kay Aya. Mature to mag-isip at palaging positive sa buhay. Kapag itong nagsasalita para andali ng lahat ng bagay. Ayan, dahil dyan magsasat ako ng date for us. Idadamay na rin kita, Letty, para hindi ka na tumandang dalaga. Sabi naman ni Jenna. Ang kaisa-isang babaeng nakilala niya na hindi yata nawawala ng kadate. Sa palagay niya nga, sa lawak ng connection nito ng mga singles ay maaari na itong magtayo ng matchmaking company. Napalabi si Letty. Hindi naman siguro ko tatandang dalaga if I could find a guy taller than me, responsible and could take care of himself at syempre ako na rin. Yung walang bisyo at hindi playboy, yung matalino at magiging mabuting ama, okay na ako. I'd fall in love with him at any moment. Ani ang bahagya pang napangiti. Hindi naman siya masyadong choosy. Ganong klase lang naman ng lalaking gusto niya. Kahit na hindi masyadong mayaman o hindi ubod ng gwapo. Basta't meron ng mga kwalipikasyong yun ay masaya na siya. Muli tinitigan siya ng mga to. Pagkuwi sabay na bumuntong hininga. Wala ka na talagang pag-asa, Letty. Mag-alaga ka na lang ng aso para pagtanda mo may kasama kang living thing. Naiilang na sabi ni Jenna. Bakit naman? Defensive na tanong ni Letty. Tinapik siya ni Aya sa balikat. That kind of man runs out the fastest, you know. Sa bagal mo, malabong makakita ka ng ganyang lalaki na hindi pa natatalian. Sabi nitong tila nakikisimpatya. Huwag naman kayong ganyan. Actually, okay lang sa akin kahit hindi sobrang gwapo. A normal guy is fine. Besides, if you find a handsome guy at single pa, that means there's something wrong with him, right? Kaya okay lang sa akin ang normal na lalaki. Marami naman siguro nun, hindi ba? Aniya pa sa mga to. Whatever you say, Letty. Magkapanabay pa nasabi ng mga to. Hindi niya tuloy alam kung maiinis o hindi na para bang ayaw na siyang kausap ng mga to. Hindi na lamang siya nagkomento tinuon ng pansin sa pag-ubos ng pagkain niya. A boyfriend ha? Ang totoo hindi pumasok sa isip niya na seryosong humanap na magiging kasintahan. Ang utak niya masyadong abala sa pag-iisip ng ibang mga bagay tulad ng mga gastusin sa bahay at problema sa pamilya. Idagdag pa na isang buwan pa lang naman siya sa trabaho niya sa Valencia Furnitures, kaya ang focus niya ay sa trabaho. Sana isip ay muli siyang napasulyap kina Aya at Jenna. Magkakasabay silang nakapasok sa kumpanyang iyon. In fact, sa interview proper pa lamang ay nagkakilala na silang tatlo. They all hit it off at magkasundo sila sa kabila ng pagkakaiba nila sa ibang mga bagay. Kaya naman nalaki na tuwa niya nang malamang tatlo silang natanggap sa trabaho. Mula noon ay naging matalik na silang magkakaibigan. Dahil sa mga ito kaya na-enjoy niya ng hustong pagtatrabaho doon. Hey, speaking of a handsome guy, what do you think of our company president? He was so hot, right? Komento ni Jenna na kumikislap ang mga mata. Ngumiti si Aya. Yes, he is. Kaso masyadong ilit naman ng lalaking ganun. Mayaman, ubod ng gwapo at powerful. He was even hailed as the hottest company president bachelor of a magazine, right? Alam kong isang issue na yun sa magazine na dahilan kung bakit dumaming kliyente ng kumpanya. Karamihan sa mga bagong kliyente, mga babaeng entrepreneur o mga babaeng anak mayaman na nais magpagawa ng mga furnitures para mapalapit kay president. Kaya asat ang pagiging single niya. May nakala pa akong balita na mas gusto daw ng mga board of directors na manatili siyang single sa kasalukuyan. Dahil baka daw bumaba ang income ng kumpanya kapag bigla siyang nag-asawa. Dahil tsak na magpo-pull out ang ibang kliyenteng siyang main target. Ang weird naman nun, dahil lang mag-aasawa siya, mababawasan ng kliyente.
Walang tiwala ang mga board of directors sa kakayahan ng presidente at sa ganda ng mga financials ng kumpanya. Singit ni Letty sa usapan. Tinirik ni Jan ang mga mata. Well, mahirap i-grasp ang takbo ng utak ng mayayaman. Kahit naman ako, mas pipiliin ko makipagnegosasyon sa gwapo at single kaysa may asawa, no? After all, personal na hinahandle ng president ang mga VIP clients ng kumpanya. Sabi pa nito. Hindi na lang siya sumagot at pinagpatuloy ang pagkain. Kaso nga he's so out of reach. At kahit yata within reach kung ganong lalaki, hindi ako lalapit. He's a walking heartache. Natatawang sabi ni Aya. Hay, tama ka dyan. He's an every woman's dream and at the same time nightmare. In short, talagang hanggang pangarap lang siya at hindi pwedeng seryosohin. But still, we are lucky to work for a company na may ganong president. Inspirasyon na rin. Kaso, bihira din naman nating makita dahil lagi siyang nasa top floor o kaya nasa ibang bansa at out of town. Sabi naman ni Jenna na hindi tinagong panghihinayang. Isang presidente ng kumpanya nila sa palaging usap-usapan ng mga empleyado. Actually, hindi lamang ng mga empleyado ng Valencia, kundi maging ng buong bansa at ng press. Ito lang yatang businessman na palaging laman ng mga showbiz reports. Paano ay ayon sa mga kaibigan niya palaging mga sikat na celebrity o kaya socialite ang mga kadate nito. In short though, he was a ruthless and extremely intelligent. He was still a certified womanizer. Ano ngang itsura niya? Curious na tanong na naman ni Letty. Hindi pa kasi niya ito nakikita ng personal, hindi rin siya nag-abalang manood ng telebisyon o magbasa ng mga dyaryo para lamang hanapin ang mukha nito. Masyado siyang abala para doon. Isa pa'y nasa ground floor ang department nila kaya malabong makita nilang president. Maang napatingin ng mga to sa kanya. What? You don't know? Nagsalita siya ng orientation natin sabi ni Jenna. Napangiwi si Letty. Natulog ako ng orientation actually, amin niya. Bukod kasi sa pagtatrabaho sa araw ay nagpa-part-time call center agent pa siya sa gabi noong mga panahon na yon. Nung unay full-time siya doon. Pero sa huli na-realize niya na hindi talaga siya pang ganong klase ng trabaho. Kahit na maraming nagsasabing mas malaking kikitain niya kung itutuon na lamang niyang atensyon sa call center company. Dahil malaki ang kita ay mas ginusto niya pa rin magkaroon ng day job sa isang kumpanya. Yun kasi ang pangarap niya. Ang maging isang normal na empleyado sa isang malaking kumpanya. Tuloy ipinagsasabay niya yun noon para makadagdag sa kita dahil kailangan niya ng pera. Nang araw ng orientation nila ay nag-overtime siya sa part-time job niya. Kaya wala siyang tulog nang dumating siya sa Valencia Furnitures. Kaya kahit ayaw niya nakatulog siya sa orientation, mabuti na lang at hindi siya nahuli. Pagkatapos ng meeting itinanong na lamang niya kina Jan at Aya kung anong sinabi sa orientation. Oo nga pala, natulog ka lang ng araw na yon. I really can't believe it. You let the chance of seeing a handsome guy like that in person slip away. Manghang komento ni Jenna. Kung magsalita ito'y parang kalahati ng buhay niyang sinayang niya sa ginawa niya. I can't help it. At that time, mas mahalagang makatulog ako kahit papano kaysa sa lalaki. Alam niyo naman na kailangan ko kumayod ng husto. Pagtatanggol ni Letty sa sarili. Aya sighed. Hanggang ngayon naman ang dami mo kasing baggage, Letty, sa totoo lang. Ni wala kang panahon para sa sarili mo. And how old are we? We are already 28. Malapit na tayong mawala sa kalendaryo. Hindi mo pa nararanasang makipag-date. Paano ka na lang kapag nakapag-asawa na kami ni Jenna? Mapag-iiwanan ka namin. Sabi naman ito, tinapik siya sa balikat. Hindi naman si Letty nakaimik. May punto naman kasi ito sa mga sinabi nito. Sigurado naman talaga siya na mauunang magsipag-asawa ang mga ito sa kanya. Sa kanilang tatlo din, siya ang wala pang experience sa pakikipagrelasyon. Naturing ang 28 na nga siya ay never been kissed, never been touched pa siya. Noon kasi, hanggang ngayon naman, hindi naman siya masyadong mahilig tumingin sa lalaki. Nang makilala niya lang sina Jan at Aya at i-point out na mga to sa kanya mga advantages at disadvantages ng paghahanap ng lalaki sa edad nila, saka lang siya na-alarma kahit na papano. Pero sa dami naman kasi ng problema niya, hindi na nga niya alam ang uunahing isipin. Magdadagdag pa ba naman siya ng lalaking sakit lang din ng ulo? Di bali na lang. Sobra-sobra na sa kanyang mahigit 1 milyon at patuloy pang nagkaka-interes na utang na iniwan ng tatay niya sa kanila nang malulong ito sa kasino. Mayaman sila dati. Ang lola niya ni siyang ina ng kanyang amay kilalang negosyante. Marami silang malalaking grocery stores sa iba't ibang panig ng Maynila noon. Nang mamatay ang lola niya noong 10 taong gulang siya ay ang papa niyang nagmana noon.
Pero hindi tulad ng lola niya ay mukhang walang swerte sa negosyong papa niya. Idagdag pa nga na bigla itong nalulong sa bisyo. Noong high school siya ay unti-unti silang nalugi at isa-isang nagsara mga grocery stores nila. Noong tumuntong siya ng kolehiyo ay wala nang natira sa kanila kundi ang bahay na pamana sa kanya ng lola niya. Nasa kabutihang palad ay hindi nasama sa mga ginawang collateral ng papa niya sa mga utang nito. Dahil kung hindi na niya alam kung saan sila pupulutin ng mama niya. Ngunit dahil masasamang tao palang nakapag-utangan ng papa niya, dahil sa pagsusugal ay tumubo ang mga utang nito. Isang araw ay hindi na lamang niya tanagis ng sa bahay at nag-iwan na lamang ng sulat. Tumakbo ito sa mga pinagkakautangan nito. Tanda niya kakagraduate pa lang niya sa kolehiyo ng araw na mangyari yon. Dahil doon ay sila naman ang ginugulo ng mga pinagkakautangan. At kapag hindi niya nabayaran ang utang sa lalong madaling panahon, ay tsak na kukunin ng mga to ang bahay nila ng mahal na mahal ng lola niya. Habang pabaon sila ng pabaon sa utang. Worst, baka kapag nainip ang mga to ay saktan pa sila ng mama niya. At ayaw niyang mangyari yun. Pero ilang taon na siyang kumakayod ng husto, hindi pa rin mabawas-bawasan ng mga utang nila. Dahil hindi naman malaki ang sweldo niya ay halos tubo lamang ng utang nilang nababayaran niya. Ganun katinding sakit ng ulong iniwan ng papa niya sa kanila. Kaya masisisi ba siya ng mga ito kung ituring niya sakit ng ulong mga lalaki? Ang kanyang ama ang matibay na pruweba. Tumikim si Jenna. Ay naku, pasasaan ba't magkakaroon din ng kasagutan ng lahat ng problema mo, Letty? For sure. Pagpapalakas loob nito sa kanya, ngumiti siya. I hope so. Ay, tara na nga lang at bumalik na sa trabaho tapos ng lunch break natin. Ang dami pa natin gagawin pala, sabi na lamang niya. Sumang-ayon naman ang mga ito at sabay-sabay na tumayo. Bumuntong hininga si Letty nang masigurong hindi na ito nakatingin sa kanya. Tama, pasasan ba't magiging maayos din ang lahat sa buhay nila. Makikita rin nila ang lalaking hinahanap nila. Siya naman ay maayos ng gusot na iniwan ng papa niya sa kanila ng mama niya. Kung sana lang talaga may madaling paraan para maresolba ang problema niya. Ang saya sana, nasabi ni Letty sa sarili. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.